Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Full house po tayo. Pwede po kayong humanap po ng mga spaces. Ako dito walang gustong tumabi sa akin. May available pa po ditong 2 seats. At pwede pa kayong magdagdag ng mga extra chairs po dyan sa kabila. Wala pong magstay sa labas, ay sa tabi ng papuntang toilet kasi po distraction po yun kapag kayo'y papunta sa may mga punta ng toilet, hindi kayo makakapakinig. Yung pag hindi ko makita mukha, hindi pwede. Dapat makita ko lahat ng mukha. Ayan. Dapat yung mga beautiful and handsome faces makita ko. So wala pong tatago sa banda pa roon. Let them come over here. Mas maganda, mas malapit. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Sinong excited? Woo! Sinong first time lang ngayon? First time lang ngayon. First time lang na nakadalo. Welcome po sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Hindi aksidente na nandito po kayo ngayon because the Lord wants to encounter you in a powerful and miraculous way. Amen. So, ready na po ba tayo? Sinong ready na? Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Napakabuti na po ng Panginoon. Sino sa inyo first Christmas dito sa Bahrain? First Christmas. Ayan, namimiss nyo ang Pilipinas kasi iba ang Christmas sa Pilipinas. Ayan. But let us just enjoy the presence of the Lord. Andito po siya ngayon. Sabi mo nga sa katabi mo na salamat nandito ka. Salamat nandito ka. Salamat nandito ka. Amen. May space pa po rito sa harap. May mga upuan pang available. Please po, dito po sa harapan. Ayan. Ayan. Sige po. Meron pa po dito, 2. So, wag po kayong magsisiksikan sa likod. Ayan. Maluwang pa po ang church natin. Kaya po ng church natin ng 70, 80. Ayan. Kaya kayong i-accommodate. Amen. Hallelujah. I'm so excited sa ginagawa ng Panginoon at gagawin pa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sige nga po, tignan mo nga yung katabi mo kung masaya ba siya na nandito siya. Nag-i-enjoy ba siya sa presence ni Lord? Sino nag-enjoy sa presence ni Lord? Kanina, umaawit tayo na naaalala natin yung Christmas. Pwede palang kantahin ang mga Christmas songs. Yes, because actually yung mga Christmas songs, they speak about Jesus. Amen. Kaya po, mas maganda nga na kantahin natin, awitan natin, i-serenade natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya ang sarap-sarap na kasama natin ang Diyos. Nais ko lang po sabihin sa inyo, ako po ay kababalik lang po kahapon. Kailan ba? Ano ba ngayon? Wednesday po, kababalik ko lang po. Purihin po ang Diyos. I just want to give you some updates po. Ayan. So, nung Sunday po, ako po ay lumipad papuntang Riyadh. Tapos, papunta po ako ng Al-Ula. Ang Al-Ula po ay isang lugar kung saan punong-puno ng mountain rock formation. Ito po ay extension po, bale, nung aking pinasyalan noon sa Jordan na Petra na napakaganda. Ang ganda ng lugar. So, pumunta po ako sa Riyadh. Makinig kayo, lesson learned sa mga taong nagbubook. Kailangan mag-book kayo, medyo mahaba-haba yung layover. Kasi hindi ko alam, yung aking flight po pala ay kailangan mag-check out, kukunin mo yung bagahe mo, tapos lilipat ka pala ng terminal. Parang domestic terminal, which is galing ka sa terminal kung saan ka bumaba, lilipat ka pala ng terminal. Eh yung time ko, mag-queue ka pa, kukunin mo pa yung baggage mo, ubos na yung oras ko para sa susunod na flight ko. Tapos, yung susunod na flight ko, wala pala dun sa terminal ko. So, nagkalito-lituhan, na-miss ko yung flight ko. So, parang una nawala yung luggage ko, tapos mamaya pagkakuha ko ng luggage ko, punta pa ako sa isang terminal, domestic terminal, Malina. Na-late na po ako ng 5 minutes, ando na sa ere. That's my plane, sabi ko. Habang nasa shuttle bus ako, that's my plane. Nasa ere na siya, nag-take off na siya. So, alam niyo yun, so madaling sabi, lesson learned, I have to rebook my ticket for another 400 riyals, that's 40 BD na gastos, dagdag. Tapos, eto naman ang maganda. The Lord is good. Delay is never
minsan ang delay divine. Bakit divine? So, kinontak ko ngayon yung pastor sa Riyadh na kaibigan natin. Last year, doon ako nag-spend ng New Year ko sa lugar na yon. So sabi ko, Pastor, pwede po ba ako makituloy dyan? Isang gabi lang, bukas lilipad ulit ako. Magre-rebook ako eh. Sabi ko, kailangan ko pong makitulog. At that night, merong gawain sa church. Sunday po yon. Meron silang tinatawag na World Vision, kung saan they will pray for nations and they will discuss about nations. So na-excite naman ako dahil pagdating ko roon, hindi lang sila pastor at family niya ang na-meet ko, kundi buong church, at hindi lang buong church, buong Global Vision School family. So nagkaroon ng kwentuhan and meron po akong na-meet. Pinag-pray ko sila nung last year na nandun ako. Alam nyo naman, pag nandyan ako, lahat ng mga hindi mabuntis, pag-pray nyo, pastora, ganon. So punta naman ako, nag-pray naman ako. Pinag-pray ko po, tatlong couples ang pinag-pray ko na hindi mabuntis. So yung isang couple, buntis na. Woo! Hallelujah! At eto pa, sabi kong, may manganganak. Sabi kong ganon, kumusta po naman ang gender? Di ba sabi mo, pastora, baby girl? Baby girl nga. Kasi gender reveal sila nung nakaraang linggo bago ako dumating. Nakuha na nila yung ultrasound and baby girl. Wala na ako matandaan na sinabi kong baby girl. Basta yun lang ang nasabi ko nung nagpipray kami, and the Lord has been faithful. Baby girl nga yung dinadala. Tapos may isa pang mag-asawa na missionary, nagpa-pray over din sila sa akin that time, pero nabalitaan ko na miscarriage naman. Nabuntis, good news, pero na miscarriage. So lumapit ulit sila sa akin, pray over ulit para ma-restore yung health and then magka-baby. Tapos may isa naman, bagong kasal lang sila ng August yata. So nagdi-desire din na magka-baby. So nilapitan din ako, please pastora, pag-pray mo naman ako. Sabi niya, sabi ko, baka yun yung dahilan ba't na-delay ang ang flight ko. Kasi may isang desperadang wife na gusto niya nang magka-baby, and she was really praying. And so sabi ko, I prayed for her, pero ang sabi ko naman sa kanya, baby boy naman ang sinabi ko. So bahala na si Lord, basta ako yun ang, hindi ko na baka i-confirm na lang ni Lord pag next year na pagpasyal ko doon na may baby na siya. But for me, it's not about me, it's about God. Ginagamit lang ako ni Lord to ignite the faith in them na magka-baby. So alam niyo yun, yung pagpunta ko sa Riyadh, dahil na-miss ko yung flight ko, I was able to minister doon sa church. And it was, what a joy na nakita ko ang apoy nila. Alam nyo, ilan ang lalabas at magme-mission sa kanila? 48 ang magme-mission mula sa Riyadh, papunta sa nation. So, grabe, nakaka-bless. 98 ang nag-schooling ng kanilang Global Vision School, and 48 na ang nag-sign up para pupunta sa nation na magme-mission. Sabi namin ganon, binubugbog pa ng panalangin yung mga 50. Lord, yung 50, mag-sign up na. Kailangan 100% dun sa mga estudyante ay pumunta. Grabe, sabi ko, Lord, nakaka-inspire. Nakaka-inspire yung church, nakaka-inspire yung ibang mga kapatiran na talagang ang apoy ng church sa Riyadh when it comes to missions revival. Amen po ba? Kaya sabi ko, Lord, salamat. Parang nahipo na naman yung puso ko na, kumbaga, na muling lumakas ang aking conviction sa missions kasi nga naramdaman ko yung apoy nila sa paglilingkod. Amen. Sige po, yumuko tayo at manalangin and maintindihan po natin ang mensahe ng Panginoon. Heavenly Father, we thank you sa church, Panginoon, na nandito kami ngayon. We have the freedom to celebrate Jesus. We have the freedom to gather, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, na hindi po aksidente nandito ang mga bisita namin. Lord, nandito yung mga kapatiran na matagal na namin hindi nakita. We know, Lord God, na Ikaw, Panginoon, ang nagdako ng kanilang mga paniyapak sa lugar na to, Panginoon. And Lord, we pray, ang iyong salita ay kumatagpo sa kanila. Lord, meet them at the point of their needs. Let your message come alive. Let your message, oh God, quicken every heart, every hungry soul, Panginoon. Lord, satisfy their longings, satisfy their needs today, oh God. At dalangin ko po, Panginoon, na itago mo ako sa iyong likuran, ang banal na dugo mo ang mag-cover sa akin.
upang sa ganun, Lord, tanging salita mo lamang ang mamutawi sa aking bibig. Lord, to God be the glory in everything. Holy Spirit, you are our speaker today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. And as we close the year of 2025, tapos na po, last Friday of the year na po ito, I just want to give God the glory. Kaya po ako nag-travel, sabi ko, hihinga lang ako, masyadong madaming pangyayari sa 2025. Ang dami nating kinaharap. Praise the Lord, hindi kaya kung wala si Lord. Amen. Sino masasabing hindi ko kaya to kung wala ang Panginoon? Hindi ko kaya ang 2025 kung wala si Lord. Amen. Alam nyo, 2025, namatay po si Papa noong December 2. Amen. And bago yan, I had received a news that I will be, kumbaga, kailangan ko na umalis sa kumpanya na as a school admin, ano na lang ako, part-timer na lang ako. So that was not a very good news sa akin. Ibig sabihin, maliit na yung sahod ko dahil mapupunta na sa ibang sahod ko. Then comes, yung nga mantay si Papa, bigla ang mga pangyayari, bigla ang gastusan, napakadaming gastos. Ang dami-dami. Tapos marami tayong kapatiran, umuwi dahil wala na silang trabaho sa Bahrain. And alam niyo, marami tayong kinaharap sa taong 2025. Halos naghahanap na tayo ng malilipatang villa kasi hindi na natin ma-afford na i-rent pa ito. Alam niyo yan, dami-daming sitwasyon na dumaan. But then, what makes us strong is Jesus. Siya yung nagpapalakas sa atin. Siya talaga, amen. Siya talaga, amen. Siya talaga ang the best. Siya talaga ang dahilan, amen. Siya talaga, Panginoong Yesus lamang, amen, ang ating patuloy na itataas at paglilingkuran, amen. And true enough, the Lord is good na nakita ko na naman ang wonders ng Panginoon as I go to Al-Ula. Hindi ko alam i-pronounce kasi Al-Ula. Parang basta something na hindi Al-Ula, Al-Ula. Iba yung the way they pronounce it sa mga Arab people. Pero it was beautiful. Ang sarap na nandun ka sa nakikita mo yung ginawa ng Panginoon. Hindi kayang gawin ng tao yon. Si Lord ang kayang gumawa. It was so magnificent, amazing. Hindi mo kayang pagpatung-patungin yung mga bato. And over time, alam nyo, kayang sirain ng tao. Pero hindi kayang gawin ng tao yon. And isa pang nakita ko na sabi nila nung unang panahon, lubog yun sa tubig. Tapos, alam mo yun, yung mga rock formation na yun is actually underwater. Tapos, bumaba ang tubig, naging mountain na sila. So, millions of years, hindi na natin kayang i-explain. But then, this is amazing. The Lord is so amazing. Amen. Kaya nga, sabi ko, grabe yung God can talk to you through the nature. Amen. So, ang sarap na at least na-refresh ako. And isang bagay masasabi ko sa inyo, Jesus loves us so much. So, habang nakapaligid yung mga bundok na yun sa akin, nakikita ko lang yung love ng Panginoon. He has just surrounded me with His love. Mahal na mahal niya ako. And binigyan niya ako ng chance na makita yon. Sobrang mahal ako ni Lord. Ligtas ako nakabalik sa Bahrain. Yung pagbalik ko sa Bahrain is kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. And hindi ko na ikukwento yung mga details, but God has been faithful. Yung nandito ako, tumatayo ako sa harapan ninyo, ibang klase. Amen. It's a born-again experience, I could say. I felt the love of God while I'm away. Amen. So, ang ating topic ngayon is the good news of all times. Kung merong good news, ito ang pinaka-good news. Marami tayong good news na nare-receive, pero the best good news of all ay yung sasabihin ko ngayon. Amen. This is the best good news of all. Kumbaga, sa buong mundo mula noon hanggang ngayon, ito ang good news. Kaya sasabihin ko sa inyo, basahin po natin ang good news. Hallelujah. Sino excited sa good news? Pag good news, di ba masaya?
Good news, excited ka? Ang good news lang ba sa inyo pag iningkrisan kayo? Ang good news lang ba pag may bagong trabaho? Ang good news pag mamaya maraming gifts na uulan? Wow, good news, maraming regalo. Is that a good news? Ang good news po hindi lang mga material na bagay, pero ito the best good news. Basahin po natin. Are you ready? Amen. Mga leaders, mga care group leaders, please intercede and pray with me so that we understand what this good news is all about. Luke chapter 2, amen? Basahin po natin ang buong chapter. Magbukan nyo yung bibig nyo, magbasa kayo. There's power as we read the word. Luke chapter 2, verse, diretso yan. Okay, this is, it's about the birth of Jesus Christ. Christ born of Mary. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Ayan, ganito ang senaryo. Biglang ang sabi po ng ating si Caesar Augustus, lahat dapat magrehistro. Parang magboboto o may census. Kailangan mag-register. This census first took place while Quirinius was governing Syria. Okay. So all went to be registered, everyone to his own city. So lahat nag-register sa kanilang syudad. Okay? Ayon. Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So ito, ang kwento na lang dito is, yung nangusap ang Holy Spirit kay Joseph na pregnant si Mary, wala na sa Luke yung kwento na yon. Sa Luke, eto lang yung story na kailangan mag-register, buntis na si Mary, actually kabuanan na ni Mary. Pero kailangan nilang mag-register. Listen to me carefully. Alam nyo, ang tunay na Kristiyano masunurin kahit sa gobyerno. Pag ang sinabi ng gobyerno, mag-register ka, wag kang bogus, wag kang binabaliwala mo. You have to exercise yung right of suffrage, sabi nga, yung boboto ka, ganon. So kahit isa ka lang, may value ka. So sila Joseph at kasama niya ang kanyang buntis na asawang betrothed pa lang Betrothed meaning, engagement engage. Actually, hindi pa dapat buntis. Kaya lang, Holy Spirit kasi ang may buntis kay Mary. So kailangan, kumbaga, sasamahan ni Joseph. So sa madaling sabi, naglalakbay po sila from Galilee, city of Nazareth. Galing din po ako dyan sa city of Nazareth at medyo malayo po yan papuntang Bethlehem. Sumakay po kami ng bus mula sa Bethlehem papuntang Tel Aviv. From Tel Aviv papunta ng Galilee, another speed train po yon. So ilang oras din yon. It's 90 kilometers away from each other. Ang Bethlehem to Galilee, malayo po yan. So kung kami nga, ang layo nung trip namin, so imagine niyo, it took them 4 days. Typically 4 days po yung biyahe. So kumbaga, sinakay siguro sa donkey si Mary, hindi ko alam pagka napapagod na, basta it took them mahabang panahon, hanggang sa, ayun na nga, diretso natin. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered, And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Eto na. Busy ang mga hotel, busy ang mga Airbnb, mga inn, kung ano man dyan. Kasi lahat ng mga galing sa ibang bansa na magre-register sa Bethlehem ay kailangan pong pumunta sa Bethlehem. So walang kwarto, walang available para kay Joseph at kay Mary. Wala silang na-i-book. Parang ako, wala akong na-i-book
nag-book ako papuntang Al-Ula pero kinancel ko kasi nga na-miss ko yung flight ko. So nung pagdating ko doon, wala akong matirhan, tumira po ako sa tent. Anyway, so parang biblical yung panahon nila Moses, yung tent, ganon. So nag-tent po ako. Sabi ganun dito, habang sila ay naglalakbay, nakarating naman po sila sa Bethlehem. Pero naabutan na. Nagkakaintindihan tayo. Sino sa inyo nanganak na hindi na nakarating ng hospital, naabutan na doon na sa inyong barangay, sa inyong, tawag dito, sa inyong, minsan sa sasakyan, sino sa inyo naka-experience sa kakaibang panganganak, hindi na umabot sa hospital? O may mga kumadrodan na kayo or midwife na sa barangay ninyo, yung midwife na ang pumupunta sa inyo. Sa amin po kasi, sa aming magkakapatid, yung mga midwife sa barangay, buti na lang may midwife kami sa barangay, lagi na lang pumupunta sa bahay para pag nanganganak si mama, na-cater na agad. So eto po, walang kumadronang dumating. Nanganak na lang siya and it was delivered in a manger. Bakit manger? Kasi nga wala silang matirhan. Kaya nung nakita nila yung, kumbaga sa ano is, ang tawag doon yung, may farm. Wala talaga, sabing ganun. O sige po, meron kami dyan yung, ng mga kabayo, ng mga hayop. Di wala silang choice. Ikaw ba na, manganganak na saan? Sa kalsada? Di doon na lang po. Kaya manger, sabsaban, meaning kung mga dahon-dahon na na andoon. Kasi yun po yung available. Are you with me? Hindi po mahirap si Joseph at si Mary, kaya sa sabsaban lang ipinanganak si Jesus. Nagkakaintindihan tayo? It's because it's a call, wala talaga silang, kakatok sila sa inam, sorry, it's full. So, full. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? Now there were in the same country shepherds living in fields, keeping watch over their flock by night. Eto na. Habang ang mga shepherds nasa field, nanunood sila pinapanood nila ang kanilang mga flock by night, baka nakawin. So, doon na sila natutulog yung mga shepherd sa kanilang may mga tent din sila, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Natakot sila kasi may nakita silang anghel. In the middle of the night, biglang may nakita kang anghel na napaka-glorious, na napakaliwanag. Sino sa inyo nasubukan ng matulog sa field or sa farm? Tapos in the middle of the night, bigla na lang may maliwanag kang makikita. So, bigla na lang, natakot sila. Alam nyo yun, bigla silang may visitation. Then the angel said to them, "Do not be afraid." Ito na ang sabi ng angel sa mga shepherd. Makinig kayo maigi. Yung Bethlehem, kasi pinuntahan ko rin tong shepherd's flock. Ibig sabihin ng shepherd's flock, saan yung lugar na ang mga shepherds na-encounter ang angel. So, nilakad lang namin mula dun sa Bethlehem na pinanggalingan ko, pero medyo mahaba-haba ding lakaran yun. Pero magkalapit lang kasi sa Bethlehem din tong shepherd's flock na to. So, yan po. Sabi niyo ganun dito, then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings," or good news of great joy, which will be to all people. So yung angel, ang sabi niyang ganun, huwag kayong matakot, may dala akong good news. May dala akong good news na magdudulot ng matinding kagalakan, joy to the world. Amen. Because it will be to all people. Ito yung verse na pinanggalingan ng joy to the world. Huwag kayong matakot, huwag kayong malulungkot. Meron akong dalang good news, and this is the good news of all times. Merong isinilang
na siya ang magliligtas sa mundong ito mula sa kasalanan. Verse 11, basahin natin sabay-sabay. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord, and this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Ang sabi ng anghel, ito ang inyong makikitang palatandaan. You will find a babe o baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. So yun ang palatandaan, may makikita daw sila na nasa manger. Kakaibang baby nasa manger. Bakit? Wala ngang room available. Amen. And ito yung mamaya isi-share ko sa inyo. This has been prophesied in book, Old Testament book. Tuloy natin. Verse 13. And suddenly, there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. Kasama po nung unang anghel na nagsabi sa kanila na huwag kayong matatakot, suddenly, may multitude of heavenly hosts praising God and saying, makinig kayo maigi, biglang may heavenly hosts, ibig sabihin mga angelic hosts sila, kumakanta sila, amen, they are praising God. At anong sinasabi nila? Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. See, it was when the angels had gone away from them into heaven. Nung umalis, so ganun ang sinabi ng mga angel, na mangha yung mga shepherds. Wow, kakaiba to. May mga anghel, amen, na talaga namang nag-worship sa Panginoon. And then nung umalis na, sabi ng mga shepherds, tara, puntahan natin at tignan natin itong bagay na ito. Amen. And so, they went. Eto na, nag-apura sila. Sino ba naman pag good news, lalamya-lamya? Di ba? Pag good news, tatakbo ka. Amen po ba? Woo! Sabi nila, oy, punta kayo doon sa nagpapamigay sila ng 500 BD. Saan doon? Tatakbo kayo. Bakit? May good news. Si Richard, 1 BD. Sabi niya, takbo tayo lagi. Na, minsan nabubudol lang tayo minsan eh. Di ba? 1 BD. Punta tayo. Dahil mura. Good news yun. Pero alam nyo, nung narinig nila yung good news, makinig kayo maigi, good news, sabihin natin, good news! And they came with haste. Anong haste? Nag-aapura. And found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. So alam nyo, nung nakita nila si Jesus in a manger, nagtatakbo yung mga shepherds at pinagkukwento sa lahat. Naging na buong lugar sa Bethlehem nalaman kung ano nangyari. And they all marveled on the things na sinabi ng shepherds. Makinig kayo maigi. Yung mga shepherds, lang sila, nagpapastol ng mga tupa. Pero ginamit ni Lord para maging preachers. Sila yung nagkalat ng good news. Hello? Nagkalat sila ng good news na experience sila, nakita nila ang anghel, narinig nila ang anghel, at yung sinabi ng anghel totoo. Bakit? Nakita nila mismo sa kanilang mata na naipanganak ang Panginoong Hesus doon sa manger. Amen po ba? Hallelujah! Verse 19, But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Kumbaga si Mary, pinaprocess pa niya. Ibig sabihin, tinago lang niya lahat sa kanyang puso at
pinag-aaralan niya. Alam nyo, minsan tayo hindi pa natin maintindihan mga pangyayari sa buhay natin. So, pinaprocess pa natin. Siya rin, pinaprocess niya, naipanganak niya sa manger. Pwede naman sa hospital, pwede sa manger pinanganak. Tapos may una, bago siya nabuntis, Angel Gabriel, sinabi sa kanya na ikaw ay mabubuntis, lulukuban ka ng banal na spirito, at hindi, kumbaga, ang iyong ipagbubuntis ay anak. Amen. Hindi mo anak ng Panginoon, dadaan sa'yo. Lahat ng yon. So lahat ng yon, pinrocess ni Mary. Lahat ng mga pangyayari na yon. Verse 20, then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told to them. Maliwanag po ba ang kwento ng ating Book of Luke? Yan po yung story po ng the version na pinakita naman ni Luke kung paano ang Panginoong Jesus ay ipinanganak. Amen po ba? And dito yung good news of all times na nung si Jesus ay ipinanganak, this is the good tidings. This is the good news. Alam nyo, good news of all times. Bakit? Tayo po ay, kung babalikan natin sa Genesis, tayo po ay makasalanan, tayo po ay doomed sa impyerno. And because the Lord loves us so much, ibinigay niya ang bugtong niyang anak na si Jesucristo para ikaw at ako ay i-redeem sa lahat ng ating mga pagkakasala. So, kung ang mundo ay tunay nga na mapapahamak na, pero purihin ng Diyos. The good news, Jesus came. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus came. Micah chapter 5 verse 2. Si Micah po, Micah. Saglit lang. Sa amin sa Pangasinan pag Micah. Saglit lang. Ayan, Micah. Micah 5 verse 2. Basahin po natin. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Bakit kaya si Mary ay naabutan ng panganganak sa Bethlehem? Because it was prophesied in Micah long time ago. Makinig kayo maigi. Si Jesus, ang kapanganakan ni Jesus has been prophesied in the Old Testament. Ang daming prophecy sa Old Testament na kino-confirm ang kapanganakan ni Jesus. So bakit nagkaroon ng census na kailangan mag-register? Hindi aksidente. Kasi may prophecy sa Micah chapter 5 verse 2 na sa Bethlehem, sabi niya, Bethlehem, though you are little among the thousands of Judah, maliit lang na town ang Bethlehem or city ang Bethlehem. Pero doon pinili ni Lord na doon siya ipanganak. Are you with me? And so, nangyari nga, nagkakaintindihan tayo sa sabsaban. Amen. Alam niyo yung ibig sabihin ng Bethlehem? Bethlehem. Beth means house, Lechem means bread. It's a house of bread. Ibig sabihin, si Jesus, sabi niya, I am the bread of life. Amen. So, pinanganak siya sa Bethlehem. Taga Nazareth sila, pero sa Bethlehem po siya pinanganak. Bakit? Dahil nga nagkakaroon ng census at ang totoo niyan, si Joseph ay under the lineage po of King David. At doon kailangan i-register. Nagkakaintindihan tayo. So sinabi sa Micah, and the birth of Jesus Christ is just a confirmation that long time ago na prophesy pero nagkatotoo. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Nais ko pong sabihin sa inyo, Christmas is not a myth, not a tradition, it's not a dream, it is a glorious reality. Totoong nangyari ang Christmas. Hindi nga lang natin alam kung anong petsa. Hindi po siya December kung tutuusin kasi pag December maghinaw. Pero bakit nakalabas ang mga shepherd? It must be sometime in March, April. But then we have to celebrate Christmas by all means. Bakit? Para ipakilala natin na si Jesus Christ ay na panganak, nabuhay,
Kasi alam natin na siya'y namatay. Pero alam nga naman, namatay siya, pero hindi mo alam kung kailan siya pinanganak. So we celebrate Christmas to, yun nga sabi ni Sister Jan kanina, to tell the world, siya'y ipinanganak, siya'y nabuhay, at siya'y namatay, at siya'y nag-resurrect. Para kompleto yung ating facts as Christians. Amen. The real message goes far deeper. Ito yung message ng Christmas. It heralds the entrance of God into human history. It is heaven descending to earth. Bakit? Binigay si Jesus mula sa langit, binigay sa lupa. It is as though a trumpeter had taken his stand upon the turrets of time and announced to a despairing, hopeless, and frustrated world the coming of the Prince of Peace. Ang mundo ay magulo, marami na, noon pa lang marami ng korupsyon, pero yung pagdating ng Panginoong Hesukristo, para sa isang mundo na walang pag-asa, nagkaroon po ng pag-asa. Para sa isang mundo na magulo, may Prince of Peace tayo because Jesus is the Prince of Peace. Amen. It answers all the great questions that plague the human race at this hour. Alam nyo, Christ is the answer to all our needs and our longings. Siya po ang solusyon. Kaya nga, ang pangalan po niya is Emmanuel, God with us. May problema ka kapatid, may pinagdadaanan ka kapatid. He is Emmanuel, God with us. Hindi kanya iiwan o pababayaan man. Amen. Hallelujah. Nagkakaintindihan ba tayo? Na-enjoy nyo ba? Na-enjoy nyo ba si Jesus? Woo! Hallelujah! Hallelujah! Ay, thank you. Na-enjoy ko talaga at na-enjoy ako. Alam niyo, habang nakikita ko yung mountain sa Al-Ula, sabi kong ganon, kumakanta ako, gusto kong sumayaw, kumanta, na alam niyo, yung pag-ibig ng Diyos ay sobrang dakila, amen, sa atin. Salamat po. At tunay nga, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sabi ko nga, dun sa over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. Tapos yung, I could sing of your love forever. Habang nandun ako sa mountain, ang ganda-ganda, sabi ko, parang gusto kong sumayaw, gusto kong, hindi naman mag-TikTok pero gusto kong, alam mo yun, gusto ko talaga siyang isigaw. Amen. Talagang napakabuti ng Panginoon. Gusto ko siyang, kung pwede lang pakisuyuan ko yung aking tour guide. Please do a recording of me. Taas sasayaw ako. Kasi ang sarap na sabi ko hanggang, oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, I will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. Habang yung mountain, nakikita ko, ang ganda talaga. Sabi ko, Lord, grabe yung pag-ibig mo. So napapaindak ako, napapasayaw ako, para lang akong, yung parang siraulo kung mag-isa ko lang, tas walang, pero ang sarap magpuri sa Panginoon sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Yung nature pa lang yun. Pero ito, for God so loved the world, John 3:16, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Ganun niya tayo kamahal. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Pag hindi kumbinsido, sabi mo pa, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. This is a message of love. Mahal na 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 mahal ka ng Panginoon. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Hallelujah. Kahit tayo makasalanan, kahit tayo, sino ba ako? Sino ba ako? Ako'y wala nang ginawang matino sa mundong ito. Ang dami kong nasaktan ng mga tao. Mahal na mahal ka ng Panginoon. For God so loved the world. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. It is heaven descending on earth. Ang kalangitan ay kanyang
trono, pero bumaba siya sa mundong ito para sa iyo at para sa akin. Amen. Para kung ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesus, hindi ka mapunta sa impyerno, hindi ka mapahamak, ngunit ang pangako ng Panginoon ay everlasting life. Sino gusto buhay na walang hanggan? Na anytime mamatay ka sa mundong ito, alam mo sa puso mo, sa langit ka mapupunta. Hindi yung pag tinanong ka, kung ikaw ay mamatay, saan ang punta mo? Hala, wag mo naman akong tatanungin ng ganyan, pastora, kasi hindi pa ako readyng mamatay. Marami ako pa akong plano. Eh, paano nga? Meron akong dun sa Riyadh din, sabi niya, meron po siyang anak, binilhan niya ng motor. Na-disgrasya ang kanyang anak sa motor. Tapos ang masakit, nasabit lang yung anak niya sa bus yata. Umatras ngayon yung bus. Pinatay talaga yung anak niya. Ang sama ng loob niya, gusto niyang umuwi. Hindi siya pinayagang umuwi. Yung kanyang asawa, dahil hiwalay sila, pumayag na magpabayad. Sabi niya, pinera nung asawa ko, yung parang pinayaran na lang. Sabi niya, hindi ko na inalam kung anong nangyari doon. Pero masama ang loob niya, sabi niya, naging metsapa ng buhay ng anak ko, yung niregalo kong motor. Huwag na kayong magre-regalo ng motor. Kasi, nanay, regaluhan mo ako ng motor. Alam niya, sabi niya, nagregalo siya ng motor kasi siyempre wala siya doon, mahal na mahal niyang anak niya. Pero ewan ko kung 21 yata yung anak niya, hindi ko maalala, or 16, hindi ko maalala yung sinabi niyang sa akin edad, parang ang bata-bata. Tapos umiiyak siya, kinikwento niya na hindi niya nauwian, hindi niya mapatawad ang sarili niya. Alam mo yon? So, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Pero ang tanong, are you sure? Eto, tanong ko sa inyo, siguraduhin mo langit ka pag ikaw ay namatay. Siguraduhin mong langit ang destinasyon mo kung ikaw ay mamamatay anytime. Ngayon, kung hindi ka sigurado, pastora, hindi ako sigurado. Ang panawagan ko ngayong oras na to is, kailangan i-assure natin na langit. Lord, gusto ko po langit ako pag ako man ay mawala sa mundong ito. So tutulungan ko po kayo, tayo po'y mananalangin, na make sure that Jesus is in your heart para kapag ikaw ay namatay, amen, alam mo na si Kristo ay makakapiling mo everlasting life. Basahin po natin sa nagkakaintindihan tayo? Nandyan pa ba kayo? Amen po ba? Nabibless kayo? Huwag na kayo magregalo ng motor. Ayan, praise the Lord. Pero biro pero pagpe-pray ninyo kung ang inyong mga anak ay nakamotor din lagi at nagmumotor, lagi nyo paalalahanan ng helmet. Bago pa ako matapos, naalala ko nung nasa Pilipinas naman ako, habang nasa Lamay po ako sa papa ko, meron kaming bisita at sabi nila, kabarangay daw nila sa Anulid, Mangaldan, meron din daw pong, ayun pala, 21 years old yata, pumapasok sa bandang La Union, nagmotor nga naman po papunta, ayun din, ang pogi, sayang, na-disgrasya, naka-helmet na-disgrasya, paano? Tracking naman ang nakatama sa kanya. At na-deform talaga, durog. Pero ang ginawa ng funeraria is niremake daw nila yung mukha niya. Wax na lang ang ginawa para lang may mukha kapag sisilip yung mga tao. Kasi na-deform po siya. And nakakalungkot din kasi yun nga, nagmotor din siya mapapasok sa trabaho, Pangasinan to La Union, nakamotor lang siya. Kaya yun, iingat. Mga mahal natin sa buhay, iingat, ipag-pray natin sila. When they come out of the house, when they come back, iingatan sila ni Lord. Iba rin ang divine protection, lalo na sa mga magulang na nananalangin sa kanilang mga anak. Si mama kasi, lagi niyang pinagpipray sila Daniel, sila Joshua, pag compete sa bisikleta, talaga naman, todo divine covering, protection, blood of Jesus, ganyan. So, yung kapatid ko na nadisgrasya habang nagbibisikleta, na-fracture siya dito, pero mild lang, tumama lang sa yung fence sa China, no, nakikipag-compete siya. So,
inoperahan, pero dalawa lang na maliit na bones yung na-fracture. Matindi din, pero grabe yung pag-protect din po ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mag-ingat po ang mga mahal natin sa buhay. Pag-pray natin sila. Kay babae, kay lalaki, nagmumotor ngayon. Kaya i-bless natin sila. Lagi nating ipapagkatiwala sa Panginoon ang buhay ng mga mahal natin. And wag lang doon sa kaligtasan nila. Make sure na kilala nila si Jesus at in-accept nila si Jesus as their Lord and Savior. Para kahit mamatay, alam natin, sigurado, langit, everlasting life. Amen po ba? Amen. Philippians 2:5-8, maglalanding na po tayo. The humbled and exalted Christ. Basahin natin sabay-sabay. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself... Ayaw. Ay, nalaglag na kasi. Samahan nyo na lang ako dyan. Yan. But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Ang Panginoong Jesus natin, siya po ay Diyos. He is in the form of God, did not consider it na siya po ay equal with God, but made himself of no reputation. Bumaba po siya, kinuha niya ang pagiging bondservant, amen, and coming in the likeness of man. Siya po ay nagtawang tao, dumaan po siya in the form of a baby. Isinilang siya ni Mary, amen po ba? And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. Na si Jesucristo nga ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, para ikaw at ako ay iligtas. Hallelujah. Kasi ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mapunta ng impyerno. Sabi nga po ng Panginoong Hesus, I would rather die on the cross kesa hindi kita makapiling sa langit. So ngayong gabi, napaka-importante ng imbitasyon ng Panginoon sa iyo ngayon. Kung hindi ka sigurado sa mundong ito, Pastora, layo ko na sa Panginoon, hindi ko na maramdaman na malapit ako sa Panginoon. Ako po ay makasalanan, marami akong nagawa na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Pero today is the invitation of our Lord. This is the good news na akin po sinasabi sa inyo. Nandito ang Panginoong Yesus at handa Kanyang patawarin sa iyong mga kasalanan. Ibukas mo lang ang iyong puso, papasukin mo ang Panginoong Yesus sa iyong puso. Sige po, tumayo tayo lahat sa presensya ng Panginoon. This is the good news, kapatid. Sa araw na to, buksan mo ang iyong puso at imbitahin mo ang Panginoon sa puso mo. Kung hindi ka sigurado, nandito na ba si Kristo sa puso ko? Kung hindi ka pa sure, kung meron kang everlasting life pag ikaw ay namatay, sa oras na to, iniimbitahan kita. Saliksikin mo ang iyong puso. Ang Panginoong Yesus ay kumakatok. Kung iyo lang pagbubuksan, ang Panginoong Yesus, siya ay papasok sa puso mo, magsasalong buhay kayo. And mula ngayon at magpakailanman, alam mo sa puso mo, kapiling mo ang Diyos. And He will be Emmanuel, God with us. Tayo po yumuko at manalangin kung ikaw kapatid ay nais sumuko sa Panginoon. Nais mong gawing espesyal ang araw na to. Sabihin mo, Panginoong Yesus, sumusuko na ako sa iyo. Pwede ko ba kayong imbitahan sa harapan? Yung mga hindi pa po nakapanalangin ito, yung mga first time lang po na hindi siya sure kung siya'y mapupunta magkaroon ng everlasting life sa buhay niya. So, kung kayo po ay gustong sumuko sa Panginoon, ayaw nyo ng sarili nyo ang nasusunod sa buhay ninyo. Gusto nyo na si Jesus, gusto nyo na ang Panginoong Hesus ang maghari
Siya na ang maging Lord and Savior ng buhay mo dahil mahal na mahal ka naman niya. Kung sino man sa inyo gustong makipagrelasyon sa Panginoong Jesus, ini-invite kita dito sa harapan. Mas maganda, dumako tayo sa harap. Bakit? Kasi sinasabi mo, Panginoon, sumusuko ako sa iyo. Huwag ka pong mahiya sa katabi mo. Kanya-kanya po tayo ng dealing sa Panginoon. So, kung ikaw, kapatid, ay nandyan at nais mong sumuko sa Panginoon, I invite you dito sa harapan. All eyes closed. All our eyes closed so that that person who wants to come forward ay hindi po siya nahihiyang lumapit. Kasi hindi natin siya titignan. This is between her and God. I invite you, sister, come. Huwag kang mahiya. I invite you, brother, come. Huwag kang mahihiya. This is between you and God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Huwag kang nahihiya, kapatid. This is your moment. Ini-invite ka ng Panginoong Jesus. Huwag ka ng takbo, layo ng layo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kahit saan ka dumako, pinapadama niya sa iyo ang pag-ibig niya. And today, you just have to make that decision. Kung handa ka na, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. So kung nahihiyaman kayo, nandyan lang kayo sa inyong lugar, ngunit ikaw ito, kapatid, sumunod ka sa maiksing panalangin. Panalangin ng pagsuko sa Panginoon. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako'y nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, hindi ko kaya sa ganang akin. Kailangan kita sa aking buhay at aking tinatanggap ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong pagliligtas sa akin. At Panginoong Jesus, mula ngayon, ikaw na po ang maghari sa aking puso, sa aking buhay. Iyo nga pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At kapatid ko, ikaw ay tumanggap, I just pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord God, we entrust him sa iyo, Panginoon, na mula ngayon, Lord God, maranasan nga po niya, Panginoon, ang napakasarap sa presensya mo, Panginoon, Lord God. Wala nang hihigit pa, Panginoon, sa damdamin, Lord God, na punong-puno ng kagalakan, Lord God, na ang Panginoong Hesus ay, Lord God, pumasok sa aming mga puso at, Lord, nakikipagsalong buhay sa amin. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo lahat ng papuri, paggalang at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Pwede bang